ikaw na babae. Jiang Ning, ikaw na babaeng walang puso. Ang lakas ng loob mong saktan ang apo ko. Ngayon, ako na ang magpapasya para sa anak kong si Chinche. Aalisin ka sa pamilya. Ako, hindi ako yon. Hindi ako. Papatayin kita. Mga kababayan, ang kapatid kong lalaki, para kumita, doon na mismo sa pabrika nakatira. Akala mo ba ang babaeng ito, ganito kasama ang puso, may sakit na ang pamangkin ko, ayaw pa niyang gumastos para ipagamot. Masama talaga ang stepmother. Kung ako si Chinche, idudrag ko siya palabas, at isawsaw sa kulungan ng baboy. Puwer, patayin na lang ng diretso. Patayin siya. Patayin siya. Ano bang kalokohan tong palabas na to? Itong taong hindi marunong magsalita, kapangalan ko pa pala. Yung hipag at adoptive mother ng bida, ginagago na ako ng todo, ni hindi makapagsalita. Kung ako ang nasa kalagayan niya. Sibat na may dumi, sino mang matusok, mamamatay. Wala na. Wala nang hininga. Li Fang, nagkamali ka. Kahit anong pagkakamali ng manugang, paalisan mo na lang. Bakit mo kailangang itulak siya sa kamatayan? Yu Mei, hindi ba't nagtatrabaho ka sa health center? Magmadali ka, tulungan mo siya. Mabuti nga kung mamatay. Pag namatay siya, makakapag-asawa na ako kay Kuya Ash. Buhay na siya. Paano ito naging kapareho ng telenobelang napanood ko? Baka naman. Nag-time travel ba ako? Anong time travel? Ano bang sinasabi mo? Kanina nagpanggap kang patay. Ngayon nagpapanggap kang baliw. Anong tinititigan mo? Kung tititigan mo pa ako, dudukutin ko ang mga mata mo. At bubunutin. Itong basurang palabas na to, kabisado ko na, hindi kita papayagang mambuli sa akin. Anong nangyari sa'yo? Array. Xiao Yun. May pulmonya siya. Kailangan siyang dalhin sa ospital sa probinsya. Sa pinakamababa, 3,000 piso ang kailangan. 3,000. Kahit pagsamasamahin ng buong barangay, hindi natin makakalap ang ganoong kalaking halaga. Totoo, sino bang may ganoong kalaking pera? Qin Yumi, ang galing mo talagang mag-isip ng masama. Paulit-ulit ang mga kalokohan mo. Hoy, ikaw. Hindi pulmonya ang sakit ng batang ito. May nakabara lang sa lalamunan niya. Kailangan agad ng Heimlich maneuver. Halos hindi ka marunong magbasa, tapos bigla kang nagsasabi ng Heimlich, ano ba yan? Sa tingin mo, maniniwala ang mga tao. Ginagawa mo lang ito para paalisin ako. At pinaglalaruan mo ang buhay ng batang ito, di ba? Umusog ka. Ayaw mong umusog. Mga kababayan, halika't tingnan ninyo ito. Ang babaeng ito ay papatayin ang bata sa harapan nating lahat. Asawa ni Chinche, tumigil ka. Kung kulang ang pera, tutulungan ka namin. Dalhin na natin ang bata sa probinsya. Tama, kahit galit ka sa biyenan mo, dapat alam mo ang tamang oras. Walang kasalanan ng batang ito. Tama, Diyos ko. May papatayin na. Anak, umuwi ka at tingnan mo ito. Ang malupit na babaeng ito. Masamang babae. Tumigil ka. Ang bida to, Kinche. Naku, mas gwapo pa kaysa Satsi. Jiang Ning, anong gagawin mo kay Xiao Yun? Ako. Anak, nakauwi ka na. Kung nahuli ka pa ng uwi, patay na si Xiao Yun. Huwag kang makinig sa kanila. Kinche, makinig ka, ipapaliwanag ko. Jiang Ning, ilapag mo si Xiao Yun na yun din. Ako sinusubukan ko siyang iligtas. Kung hindi mo siya bibitawan, talagang mamamatay siya. Array. Ito ay
Buto ng manok. Mukhang yung asawa ni Chinche. Hindi nagsisinungaling. Ang bata, talagang nabara sa lalamunan. Qin Yumi, hindi ba't sinabi mo, na pneumonia si Xiao yun? At hindi ba't humingi ka ng 3,000 piso? Bakit ngayon wala kang masabi? Ako. Ayon sa presyo noong 1,984, ang pinakamahal na bigas ay 1 kilo lang ay 17 sentimo. Ang 3 set ay nagkakahalaga lang ng 1,400 piso. Humihingi ka ng 3,000 piso. Hindi kaya gusto mo lang lokohin ang pera ng mga tao? Yu Mei, hindi ko akalain na ganyan ka pala. Tikman mo rin ang pakiramdam ng pagiging inakusahan. Kayo, huwag kayong makinig sa kanyang kalokohan. Kahit nasa isang pagkakataon ngayon, nailigtas mo si Xiao Yun. Pero, si Xiao Yun ngayon, kung hindi mamamatay sa iyo, sa makalawa, mamamatay pa rin siya. Ina, ano ang ibig mong sabihin? Anak, tingnan mo. Hindi lang niya kinukuha ang sweldo mo, at hindi ako iginagalang. Ay sige na, ginugutom pa niya ang mga bata. Kung hindi sasali si Xiao Yun sa aso para kumuha ng buto. Xiaoan. Dalhin mo si Xiao Yun sa loob. Chinche, kailangan mong ipagtanggol ang pamilya mo. Chinche. Ikaw, babae, mag-empake ka na at umalis ka na. Ang kwento ng masamang stepmother, sobrang labo naman. Pero, alam ko na ang lahat. Kung ako ang pinasok mo, nakatama ka sa bakal. Jiang Ning, anong gagawin? Matandang bruha. Kung wala kang ginagawang masama, bakit ka nagtatago? Ako ang stepmother mo, pero mas gugustuhin kong magutom, kaysa pabayaan ang mga bata. Ikaw, matapang ka bang manumpa sa langit, na wala kang ginagawang mali? Ako. Aling Lee. Tara, maglaro pa tayo ng baraha. Sige, pupunta na ako. Ayos. Ang hayop na babaeng ito, nasaan na ang pera? Array. May pambawi na ako. Ma, hindi mo pwedeng kunin ang perang ito. Tutu. Ma, yung sahod ni Kinche, pinagkakasya mo na lang sa sarili mo. Ang perang ito, pangdagdag sa pagkain ng mga bata, at pambili ng itlog. Hindi mo pwedeng kunin. Bigyan mo naman kami ng ina at mga anak ng pagkakataong mabuhay. Ay nako. Tingnan mo, umiiyak na naman. Natuto ka pang magpanggap na kawawa. Hinahawakan mo ang sahod ni Kinche para sa pondo ng pagretiro mo. Ninakaw mo pa ang perang panggasto sa mga bata para lang makapagsugal. Anong klaseng tao ka ba? Wala kang ebidensya, tapos maglalabas ka ng ngipin, at manlalait sa akin. Wala akong ebidensya. Nasaan ang ebidensya? Wala ka bang hiya? B. Alam ng lahat na mabait si Director Chin. Kailangan pa bang magnakaw ni Aling Lee ng maliit mong pambili ng gulay? Sigurado ba kayo? May ebidensya talaga ako. Nandoon ang ebidensya. Nandoon. Kung hindi ka naniniwala, tayaan natin. Yu Mei, tayaan mo siya. Hindi ko naman itinago ang pera. Doon, mamaya. Dapat mong parusahan siya ng mabuti. Sige, tayaan natin. Kung may maipakita kang ebidensya, hihingi ako ng tawad para sa nanay ko. Gawin mo ang gusto mong gawin. Pero kung wala kang maipakita, kailangan mong humarap sa buong barangay at magmano sa nanay ko ng 10 beses. Tapos, hiwalayan mo si Kuya Che at umalis ka sa bahay na ito. 10 mano. Napakakaunti naman ng 10 mano. Kung tatalo tayo, 100 mano ang tayaan natin. Nababaliw na ba si Jiang Ning? Bakit siya pa ang nagmamadaling magmano? Sige, 100 mano. Aray. Naku, ang memorya ko. Nakatago ang pera. Sa sapatos mo. Ano? Huwag kang kumapit, loko ka. Nanay, Masamang tao ka, ihiwalay mo siya. nanay. Ano ang nangyari sa perang ito? Totoo ang lahat ng sinabi ni Jiang Ning. Ako. Talaga pala si Tia Lee. Totoo nga, nagnakaw ng perang pambuhay sa bata.
Yumi, malinaw na ba ang ebidensya? Kanina, sinabi mo, ano nga ulit ang tayaan? 100 pagmamano. Hahaha, Tama, tama. Shin Yumei, huwag kang manloko. Magmano ka na. Ha ha ha. Yumi, ate, marami akong oras ngayon. Itong 100 pagmamano, dahan-dahanin mo. Hala, kuya. Yumi, ikaw at si nanay, hindi dapat kayo nagbintang kay Jiangning. Mag-sorry ka na agad. Pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Yumei, Day, hindi ba't nakipagpustahan ka ng 100 beses na pagmamakaawa kanina, nang binibintang mo ang manugang mo, ang lakas ng loob mo. Ngayon, bakit ayaw mong tumyupad? Salita mo, hindi mo sinusunod. Sa susunod mong buhay, pakakasalan mo ang palaka. Ha ha ha. Nanay. Hala, Diyos ko. Inatake si nanay ng manugang ko. Ay, nanay, nanay, gising ka, nanay. Itong matandang ito, nagdrama na naman. Hoy, Huwag kayong magpanik. Hayaan niyo muna akong tuturukan ko siya ng karayom, para magkaroon siya ng hininga. Baka kailanganin siyang dalhin sa ospital. hoy, ikaw. Ikaw, Tama na, nanay. Hanggang kailan pa ba kayo mag-aaway? ako. Ano bang ginawa ko? Nanay, nagpanggap ka na hinihimatay, nagbintang ka pa. Akala niyo ba bulag ako? Ay, ikaw talaga, walang utang na loob. Para kanino ba ang ginagawa ko? Kung hindi ko hahawakan ng pera, gagastusin lang ito ng taong ito sa binata niya. Ano? Binata. Tingnan mo, sabi ko na sa'yo. Nakipagkita ng palihim si Jiang Ning kay Wang Hai kagabi. Ayaw mo pa ring maniwala. Wang Hai, Kaya pala ganun ang ginawa ni Aling Li. May magandang layunin pala siya. Ay nako, tigilan na ninyo yan. Ang hipag ko, mag-isa lang siya sa bahay. Hirap na siya. Diyos ko, tingnan mo naman, ang ganda-ganda ng anak kong ito, niloko, ng taong to. Hiwalayan. Dapat kayong maghiwalay. Hiwalayan na. Hiwalayan. Naku, talagang mapapasabunot ako. Ako ay... Anong ginagawa mo? Sumama ka sa akin. Ang usapin ng pang-aabuso sa bata. Naniniwala ako. Pero yung kabit, anong paliwanag mo dyan? Ako. Alam ko, ayaw mo sakin, dahil may 2 akong anak. Nung pinakasalan mo ako, hindi ka rin naman talaga masaya. Kung ganito, may iba ka ng gusto. Pagkatapos ng 2 araw, bukas ang opisina. Pupunta tayo para maghiwalay. Hiwalayan? Hoy, teka muna. Hindi pwede. Nandito ako, walang kakilala, hindi ko alam ang lugar. Kung maghihiwalay tayo, saan ako pupunta? Hindi pwedeng maghiwalay. Kinche, isinusumpa ko. Hindi ako nagloko. Bigyan mo ako ng 2 araw. Hayaan mong patunayan kung malinis ang konsensya ko. Kung hindi, aalis na lang ako ng walang lingon. Pwede ba? Pakiusap. Bigyan kita ng 2 araw. Huwag mo akong bigyan. Tatay. Masamang babae ka! Umalis ka na sa bahay namin! Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mabago ang sitwasyon. Sino ba tong kabit na to? Ah, siya pala yun. Siya pala. Nandito na siya. Sasabihin ko sa iyo. Kinuha ang pera ko. Dapat gawin ang trabaho para sa akin. Huwag kang mag-alala. Tulungan mo akong paalisin si Jiang Ning sa bahay. Huwag kang mag-alala. Wang Hai, ito na ang lahat ng pera ko. Ay, ano ba ang inaantay mo? Ang perang ito. Ito ay para kay Chinche upang mag-ayos ng mga koneksyon. Kung hindi dahil kay Wang Hai na nag-ayos, ang pwesto ni Chinche bilang direktor. Hindi magiging matatag ang pwesto. Naiintindihan ko na. Maraming salamat po. Si Chinche ay may asawang tulad mo. Napakaswerte niya. Hindi ba? Ay, hindi ba ito ang asawa ni Chinche?
Si Qin Yueme at Wang Hai ay nagtutulungan sa masama. May ideya na ako. Pwede akong gumawa ng isa, maghanda ng bitag para sa kanila. Dalhin ang dalawang itong masasama, hulihin silang lahat. Nakakainis na si Jiang Ning. Ngayong pagkakataon, hindi ko siya napapalayas. Hindi pwede, kailangan kong mag-isip pa ng ibang paraan. Yueme, kailangan mo akong tulungan. Lumabas ka. Sinong nagpahintulot sa'yo para pumasok? Ang kuya mo dahil sa nangyari ngayon, sobrang galit. Patungkol sa kama. Nilipat na niya sa kwarto ng mga bata. Kailangan mo talaga akong tulungan. Akala ko, dahil ang tapang mo ngayon, nagbago ka na. Hindi pala, ganyan ka pa rin kaduwag. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Huwag mo sanang ipagdamot sa akin. Sabihin mo, paano mo ba gusto akong makatulong? Ngayon, lahat ng tao sa buong barangay, sinasabing ako at si Wang Hai may relasyon. Pero alam mo naman, ang lahat ng ginagawa ko ay para kay Kinche. Yueme, bukas, tulungan mo akong kausapin si Wang Hai. Itakda mo sa abandonadong maliit na bahay sa dulo ng barangay. Harap-harapan nating pag-usapan ang lahat, okay? Iniisip ko pa kung paano makakahanap ng pagkakataon. Ang tanga naman ito, kusa pa palang magpapahuli. Ay, dahil sinsero ka namang magbago, tutulungan na kita ngayon. Oh, may iba pa akong gagawin. Pero huwag kang mag-alala, sasabihin ko talaga kay Wang Hai. Kasi naman, maganda at mabait pa naman ako. Umalis ka na. Yueme. Salamat sa Diyos. Qin Yueme, ang sorpresang ito, hindi mo makakalimutan. Ay, bilisin mo. Anong kailangan mo? Sabihin mo na agad. Hindi ba't gusto mo ang katawan ni Jiang Ning? Bukas ng gabi, bibigyan kita ng pagkakataon. Pagkatapos, dapat malaman ng buong barangay na kinain mo siya. Saan ba? Ay, nandito lang, nandito na. Wang Hai, sa wakas, dumating ka na. Sabi ni Yume, gusto mong tulungan kita, ipaliwanag kay Director Chin. Ang usapin ng lihim na pagpupulong. Wang Hai, kung hindi mo ako tutulungan, wala na akong mukhang ihaharap sa mga tao. Gusto ko pa ring makasama ang aming Kinche, magkasamang mabuhay ng matagal. Walang hiya, gagawin kong mahirap ang buhay mo habang buhay. Ay, ate, huwag muna mag-alala, tayo'y umupo at uminom ng tubig, pag-usapan natin ng maayos. Oo. Kami ay sinadya, nagdala ng inumin para sa'yo. Subukan mo na. Talagang may lason. Buti na lang at handa ako. Ako? Bakit ako nahihilo? Nagsisimula na ang magandang palabas. Manang, anong nangyari sa'yo? Bigla akong nahihilo. Ang init. Hoy, yung si Kuya Wang Hai. Ha? Manang ko, nilalagnat ito. Tulungan mo muna siya. Hahanapin ko si Kuya. Sige. Yueme, Hoy, bitawan mo ako. Hahanapin ko si Yueme. Jiang Ning, nanghihina na nga ang mga binti mo. Paano ka pa makakalakad? Baka naman. Gusto mong kargahin kita? Bitawan mo ako. Babalik ako kay Kinche. Jiang Ning, ang tagal mo nang nag-iisa sa kwarto. Ano pang iniingatan mo? Halika. Hagkan mo ako. Nangangaliwa. Hala. Nangangaliwa. Panalo. Ha ha ha. Nanalo na naman si Tita Lee. Paano na to? Laro pa kaya? Li Fang. Yung manugang mo, naghalikan na naman kay Wang Hai. Hoy. Ano? Ay nako. Nakita ko mismo, sa dakong silangan ng baryo, sa abandonadong bakuran ng pamilya Zhang. Doon sila naglalambingan. Nakakadiri talaga. Dali, tingnan mo, bilis. Anak, lumabas ka. Nangangaliwa ang asawa mo. Ano?
Kuya Wanghai, huwag ganyan. May asawa ako. Eh ano naman, Jiang Ning, magiging plant manager ako balang araw. Sumama ka sa akin. Mas mabuti kaysa kay Chinche. Magiging plant manager ka? Siyempre naman. Alainan. Ang lambot at kinis. Array. HMM. Ay, hindi na makakita. Hindi na makakita, Ningning. Ha? Ang dilim. Ay, hindi na makakita. Hindi na makakita. Ay, Ningning. Wala akong makita. Kuya Wanghai, Ha? subukan mong habulin ako. Ningning, nasaan ka? Ang babaeng ito na si Jiang Ning. Nanay, tama na yan. Huwag mong gawing masyadong nakakahiya. Sumama ka sa akin. Pakinggan mo, pakinggan mo. Ito, ang babaeng hindi marunong magpakumbaba. Lahat kayo, kailangan ninyong tulungan. Para kay Chinche namin. Patayin siya, patayin siya. Patayin siya, patayin siya. Ano ang nangyayari? Ay, Kapitan, narito ka na. Kailangan mong ipagtanggol si Chinche namin. Ang asawa niya ay walang hiya, kasama ng ibang lalaki. Nagkakasama sila. Huwag kang magmadali. Kung si Jiang Ning ay talagang may ginawang mali, hindi ko ito pababayaan. Jiang Ning, wala ka bang hiya? Ay, tapos na. Nandito na ang nanay ko. Ano ang gagawin ko? Talagang, ang boses ng babaeng ito. HMP, ako ngayon, kailangan kitang patayin. Ipagtanggol ang aking anak. Sige, ikaw na babaeng ito, talagang kasama ng batang ito, nagkakasama. Ngayon ko kitang papatayin. Huwag kang magalit, Li Shen. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Where? Anong paliwanag? Narito ngayon ang kapitan, hindi makakatakas ang dalawa ninyo. Nanay, pakinggan mo ang paliwanag nila. Baka may hindi pagkakaintindihan. Nanay, huwag nang manakit. Papatayin kita, ang babaeng taksil. Gagawin kitang hindi marunong magpakumbaba. Gagawin kitang magtaksil sa aking anak. Mabuti ang paghampas sa aming barangay. Hindi tatanggapin ang ganitong babaeng walang hiya. Li Shen, hampasin mo ng malakas. Kahit patayin siya, okay lang. Susuportahan ka namin. Oo, patayin siya. Huwag nang manakit. Huwag mong saktan. Siya ay... Sige, hampasin mo. Patayin mo na ako. Sandali. Bakit pamilyar ang boses na ito? Ah, you may. Paano naging ikaw? Maria, Array, anak ko. Chinche, anong ginagawa mo? Hindi ka nagtatrabaho ng maayos sa pabrika. At dito ka para mang-api sa kapatid ko. Anong ginagawa ko? Ay, huwag kang magsimula. Malaking pagkakamali lang ito. Ay, si Chin Yumei pala ito. Paano sila nagkatabi? Huwag nang tumingin, lahat. Huwag nang tumingin. Umalis ka dyan. Aling Li, ano ba talaga ang nangyari? Hindi mo ba sinabing ang nasa loob ay si Jiang Ning? Ay, hindi ko rin alam. Dito sa loob, paano naging si Yumei? Punong barangay, ang anak kong si Yumei, ay mabuting bata. Tiyak na si Jiang Ning na yun, ang sadyang nagtangka sa anak ko. Ma, kahit gaano mo kamuhi ang asawa ko, hindi mo pwedeng iparatang sa kanya ang malaking kasalanan ito. Ay, si Aling Zhao, ay nakakita mismo, sina Jiang Ning at Wang Hai, ang naghahalikan. Oo nga, ako na kilalang may matalas na mata, hindi ako nagkakamali. Punong barangay, kailangan mong ipagtanggol ako. Ako rin ay biktima. Nadaya lang ako para pumunta rito. Isang buhay na tao. Paano biglang nawala? Jiang Ning, lumabas ka. Jiang Ning, sasabihin ko sa'yo. Hindi mo may tatago ang sarili mo. Susmar Yosef, lumabas ka. Narito ang iyong lola. Aray, ano nang nangyari? Yumi, ikaw at si Wanghai, kayong dalawa. Ito, ay, Diyos ko. Paano nangyari yan? Hindi mo alam. Saan ka galing? Ikaw at si Wang Hai ang nagkita ng palihim. Bakit sa loob ng bahay? Ang anak ko. Hindi na makakita. Hindi na makakita. Kuya Wanghai, Ah, halika, hulihin mo ako. Ningning. Nasaan ka na? Ningning. Array.
Ningning. Nasaan ka na? Nandito ako, Kuya Wanghai. Sige, sige, sige. Hindi ko inakala, ganito ka pala kalikot. Ningning. Paparating na ako, ha? Nako. Baka naman, napatumba si Wang Hai ni Jiang Ning. Ah, Sa wakas, nahuli rin kita. Huwag kang magtago, kung magtatago ka pa, masasaktan ka ni kuya. Halika, isang halik. sumunod kayong lahat. Sasabihin ko sa'yo, dito mismo, kahapon ko to nakita, sa lugar na to mismo, dito mismo. Tara na. Bilisan nyo, tingnan nyo. Qin Yumi. Ngayong araw, ipapaalam ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng ang gumawa ng sariling bitat. Jiang Ning ha, halikan mo ako. Ang saya-saya. Dilat ang mga mata mo, tingnan mo kung sino ako. Ikaw pala, Array. nasaan si Jiang Ning? Ang kapal ng mukha mong magtanong. Tiyak na niloko tayo niya, ang babaeng ito na si Jiang Ning. Wala na, dumating na si Mama, ano na ang gagawin natin? Hooray! Ako na! Hooray! Tumayo ka! Bilisan mo, ang hina-hina mo naman. Ikaw kaya ang gumawa. Kung hindi mo kaya, tumahimik ka. Harangan mo ang pinto. Kapag pumasok sila, wala na tayong dalawa. Magsalita ka, saan ka galing? Magsalita ka, ikaw ang tinatanong. Siyempre, nagluluto ako ng pagkain sa bahay. Saan pa ako pupunta? Ayos ka talaga. Nagdadahilan ka pa. Ma, asawa ko siya. Sino ang maglakas loob na hawakan siya? Hindi ba't maghihiwalay na siya? Paano niya ako ipagtatanggol? Chinche, malinaw na siya ang nagplano laban sa kapatid mo. Pinagtatanggol mo pa siya. Inay, kailangang maging makatuwiran sa lahat ng bagay. Wala naman dito si Jiang Ning kanina. Paano siya makakapagnakaw ng tao? Ang bagay na ito, mas mainam na tanungin sina Wang Hai at Yumei. Tama si Xiao Qin. Yumei, ano ba talaga ang nangyari? Ako ang bahala sa'yo. Kalahating oras na ang nakalipas. Nakita ko ang hipag ko, na nakikipag-flirt kay Wang Hai. Sinubukan kong pigilan. Pero hindi ko inaasahang. Ay, tiyak ang hipag ko, dahil sa nangyari kahapon, ay galit na galit sa akin. Kaya, ayaw ko nang mabuhay. Anak ko, bakit ka napakatanga? Kung mamamatay man, siya dapat, ang babaeng itong masamang mag-isip. Ikaw ang dapat mamatay. Ha? Ako? Biktima rin ako. Ang village head ay si Jiang Ning. Si Jiang Ning ang nag-aya sa akin dito. May ebidensya ka ba? Ito ang ebidensya. Kuya Wang Hai, sa sira-sirang kubo sa dulo ng baryo. Hintayin kita. Lagda. Jiang Ning. Dahil kay Jiang Ning, ang buong baryo nitong mga nakaraang araw, ay nagkakagulo. Siya ay isang salot, ang babaeng tulad niya. Ano pang silbi? Hatakin sa tabi ng ilog, at lunurin na lang. Oo, lunurin siya. Tama, lunurin na lang. Jiang Ning, huwag ka nang magkunwari. Hindi mo ako naakit, kaya gusto mo akong sirain. At isinasama mo pa ang reputasyon ng kapatid mo. Ikaw na babae, napakalupit mo. Bakit? Bakit hindi mo pa kayang maghintay ng 2 araw? Hiwalayan. Ang galing, sobrang galing talaga. Hoy, ikaw, nakakatawa pa ba sa'yo? Hay naku, lahat ng tao dito sa kwartong ito, maliban sa'yo, walang nag-iisip. Gusto ko talagang tumawa. Ano ibig mong sabihin? Ang selyo sa papel na ito, galing sa Kinyuemi Clinic. Kung gusto ko talagang makipagkita kay Wang Hai ng palihim, bakit pa ako mag-i-effort ng ganito? Para lang kumuha ng papel sa klinik niya? Tama ba? Oo nga. Ako, may ebidensya pa ako na niligawan niya ako. Chinche, tingnan mo, anong klaseng babae ang pinakasalan mo? Simula nang ikasal si Jiang Ning sa pamilya Qin, at mabuhay ng parang balo. Paulit-ulit niya akong nililigawan, nagbigay siya ng pera sa akin. Para dalhin ko siyang magtanan, para mabuhay ng maayos sa lungsod. Isinasaalang-alang ko, nakasama ko si Chinche, sa iisang pabrika.
Kaya marahan kong tinanggihan. Pero sino ang mag-aakala na si Jiang Ning ay lalong lumalala? Siya. Nang hindi niya ako makuha, gusto niya akong sirain. Chairman. Wang Hai, huwag kang magsinungaling. Kuya Che, totoo ang sinasabi ni Kuya Wang Hai. Noong gabing iyon, nakita ko mismo si ate, na pinilit niyang ibigay kay Kuya Wang Hai ang 30 piso. At sinabi pa niyang si Kuya Wang Hai ang magtatanan sa kanya. Kagabi, dumaan din si Auntie Zhao. Tiyak na nakita niya. Ang mata kong ito, hindi talaga nagkakamali. Hay nako, Jiang Ning, ang pamilya namin Chin. May nagawa ba kaming masama sa'yo? Bakit ka naman ganito kasama ang puso? CJ, ngayon, sa harap ko pa, nagpapalabas pa sila ng drama. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na pag-arte. Ang panyo na ito, sa akin nga talaga. Jiang Ning. Yui Mei ha, sa ngayon, yung bagay ninyo ni Wang Hai, totong tinutulungan ka ng ate mo. Hindi na natin maitatago. Ano ba yan? Sa totoo lang, si Yumi at si Wang Hai, magkasintahan. Pero nang malaman ng biyenan ko, ang gusto lang niya ay ang dote. Kaso si Wang Hai, dukha siya. Kaya humiram sila ng pera sa akin. Hindi ko talaga inakala na ang magkasintahang ito, aabot sa ganito ang sitwasyon nila ngayon. Hindi. Kasalanan yan. Hindi. Ikaw. Katarantaduhan. Jiang Ning, manunulat ka ba? Ang galing mong mag-imbento. Yumi, nandoon ka rin. Nang gabing iyon, di ba? Kung talagang nagkikita kami ni Wang Hai, bakit ko pa sasadyaing isasama ka? Makinig ka sa payo ng ate mo. Aminin mo na ngayon, pwede kitang patawarin ng ate mo dahil alam mong nagbago ka na. Hindi ko na ito pag-usapan. Array, wala akong ginawa. Huwag kayong maniwala sa kanyang kasinungalingan. Huwag kayong maniwala. Tita Zhao, sabihin mo ang totoo. Ang sinabi ni Jiang Ning. Totoo ba? Medyo malayo ako noon. Pero nakita kong, si Yu Mei, ngumiti pa kay Wang Hai. Katarantaduhan. Puro katarantaduhan. Walang ebidensya. Paninirang puri lang yan. Ebidensya. Naalala mo tuloy ako. Meron akong ebidensya. Nababaliw ka na ba, ha? May ebidensya pa sa gawa-gawa mong kwento? Kung may ebidensya ka, ngayon din, luluhod ako't mag-aasal-aso, at tatawagin kitang Lola. Oh, apo. Tingnan mong mabuti. Ang kaliwang bulsa mo. Mukhang may laman. Ano iyon? Ano ba ito? Wang Hai, nasa bulsa mo ang pulseras ni Yumi. Bakit ayaw mo pang aminin? TSK. Paano naman mangyayari yon? Ito ay... May laman talaga to. Ay nako. Paano nangyaring? May laman nga ang bulsa ko? Ganyan ka kabagal. Nagkakonsensya ka ba? Chinche, anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. O kaya, magpapanggap na lang ako ng atake sa puso. Aray. Ang pulseras na ito ay talagang kay Yumei. Kuya Che. Ay nako, sa gitna nito, may nangyaring pagkakamali. Wala akong relasyon. Kay Wang Hai. Ay nako. Walang relasyon. Ha? Baka naman si Wang Hai ang pumilit sa'yo. Village Secretary, kung si Wang Hai ay gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay, dapat siya ibarilin. Ako. Oo, tama yan. Ay nako, ang kahabag-habag kong anak. Sa bandang huli, si Wang Hai pala ang manyak. Hindi makontrol ang sarili. Tapos idinawit pa, ang asawa ni Chinche. Dapat barilin. Hoy, barilin. Kuya Wang Hai, malalim na ang kasalanan mo, kaya magbago ka na. Ikaw ba ang pumilit sa kanya? O nagkagustuhan kayong dalawa? Ikaw talaga. Inaamin ko, may relasyon ako kay Yumei. Walang kinalaman si Jiang Ning. Kusa kaming nagkita rito. Ha? Ano? Hoy, Yumei, magsalita ka naman. Kung hindi mo ako aasikasuhin, bago ako mamatay, may isasama akong pambawi sa akin. Yung pampatulog na binigay mo sa akin dati, nasa bulsa ko pa. Aminado ako. Ako at si Kuya Wang Hai. Talagang nagmamahalan. Array. Ikaw.
Maria. Maria. Maria, dahil sa nangyari sa akin at kay Yumei, binaba ko sa posisyon sa pabrika. Ito lang ang kaya kong ibigay. Sino ang nanay mo? Isang basket lang ng itlog ang dala mo. Gusto mo nang pakasalan ang anak ko. Panaginip lang yan. Maria, ngayon, alam na ng buong barangay, na ako at si Yumei, ay nagkakasundo kami. Nawalan siya ng puri bago ikasal. Kung ayaw ni Ma, ay Ma ang magpalaki sa kanya habang buhay. Ma, pipili ako ng magandang araw para sunduin si Yumei. Huwag na kayong maghatid. Bakit hindi ka nalang mamatay? Patay na sana kayong lahat. Matanda na kayo, wag na kayong laging magsabi ng mamatay. Baka marinig ng may kapal, at akalain na hiling ito. Tay, tingnan mo, pritong malalaking uod. Hoy, Heto na. Kumpleto na ang mga ulam. Tikman ninyo ang luto ko. Wow, ang bango ng karne. Hoy, wag mong kainin yan. Paano kung nilagyan niya ng lason yan? masarap. Salamat sa pagod mo. Kain na. Kimchi. Ngayong napatunayan ko na wala akong kasalanan, kalimutan na natin ang usapang diborsyo. Pagkatapos ng ilang araw, ayusin ko ang loob ng bahay. Sa loob na lang ako matutulog. Sa loob matutulog. Matagal na tayong kasal. May pagkukulang talaga ako. Mula ngayon, hindi kita pahihirapan. Kimchi, sa loob ka matulog. Diyos ko, ito ba ang premyo sa pagiging isang transmigrante? Sinabi ko nang may lasa ng ulam. Tingnan mo, naging tanga siya. Naku, ang 8 pack na ito. Kung nandito na, tanggapin na lang. Mamumuhay ako ng maayos na 1,980. Magkakaroon ng anak na lalaki at babae. At may gwapong asawa. Nakasama. Target na yung gabi. Mapasakan niya. Kimchi. Hello. May tao ba sa loob? Kung wala, papasok na ako ha. Aray, tulong. Ay, saklolo. Ikaw, ayos ka lang ba? Ang lambot. Ang sarap hawakan. Ikaw, hanggang kailan mo pa hahawakan yan? Kung kailangan talagang maglagay ng limitasyon, sana ay 10,000 taon. Hindi ka ba nahiya? Hiya. Ano ba ang hiya? Bakit namumula ka? Lumabas ka. Ayoko. Bahay ko ito. Kung saan ko gusto, doon ako. Gusto ko rin maligo. Baka naman, sabay na tayo. Sa tingin ko, maliit ang timba na ito, hindi ka siya ang dalawa. Kung gusto mo, ikaw na muna. Hindi ko akalain. Na mahiyain pala siya. Hindi. Hindi ko kailangan ang tingin mo. Ang tingin ko ang masusunod. Nanay, tatay, anong ginagawa ninyo? Naku, bakit nakita pa ni Xiao yun? Nakakakahiya talaga. Kuya, nalason din si Papa.
Chinge, anong iniisip mo dyan? Ako, Ano pa ba ang iniisip? Siyempre, iniisip niya si Mrs. Oy, napansin niyo ba? Simula nang umuwi, si Director Chin para tumira sa bahay. Parang araw-araw, masayang masaya siya, at laging masigla. Mabuti talaga ang magkapamilya. Tingnan mo, yung mga damit ni Chinge ngayon. Mabango pa? Hindi na kailangang sabihin. Siyempre si ate ang naglalaba, tama ba? sige na. Bumalik na kayo sa inyong mga workstation. Huwag nang mag-aksaya ng oras sa trabaho. May magandang balita ako sa inyo, ang pabrika natin, para ipagdiwang, ang unang medalya ng ating bansa. Ngayong araw, ay magkakaroon ng paligsahan ng airgun. Ang unang premyo, ay isang telebisyon. Ayos. Paligsahan ng airgun? Director Chin, sabi ng plant manager, sa paligsahang ito, lalaki at babae ang magiging team. Sakto, isama mo rin si Mrs. Tama, gusto naming lahat na makita kung anong klaseng babae ang nakapagpatibag sa'yo. Director, isama mo na si ate, para mas masaya. Mas maganda yun kaysa mag-alaga lang ng bata sa bahay. Sige, bumalik muna kayo sa trabaho ninyo. Hindi pa siya nakakasali sa ganyang aktibidad. Kailangan kong pumunta sa tindahan ng damit para bumili ng magandang damit para sa kanya. Ngayon, paglabas ko pa lang, ay agawan na agad. Ikaw naman, ang ikli ng mga binti mo. Kanino ka pa magrereklamo? Kuya Ace, bakit ka umuwi? Nasaan ang asawa mo? May kailangan ako sa kanya. Wala siya. Babalik din siya mamaya. Ano ba yun? Sasabihin ko na lang sa kanya. Ibigay mo itong bestida sa asawa mo. Sabihin mo sa kanya, nasa pabrika, ay may paligsahan ng airgun mamayang hapon. Magpapares ng lalaki at babae. Sabihin mong sumama siya, para mas masaya. Jiang Ning, anong karapatan niya na tumabi kay Kuya Ace? Ipapaalam ko sa lahat kung ano talaga ang bagay na bagay. Hoy, Xiao Jiang. Ang hipag mo, ang ganda-ganda na ng ayos. Ikaw, bakit ganyan pa rin ang itsura mo? Tia, ano ibig sabihin ng sinabi mo? Narinig ko kanina sa tabi, sinabi ng chinche mo. Magkakaroon ng paligsahan, ng airgun ang food factory. Pupunta rin ang mga pamilya, binilhan ka pa ng bagong damit. Hindi mo alam to. Alam ko, mag-aayos lang ako, bago pumunta. Sige, bilisin mo. Ito ang unang regalo, sa akin ni Kuya Kinche. Si King Yuemi, yung plastic na yon. Hintayin niya, pahihirapan ko siya. Hindi ba, Kuya Chin? Anong oras na? Bakit hanggang ngayon wala pa si ate? Anong nagmamadali ka? Siyempre naman, kailangang magayos muna si ate, bago pumunta. Oo nga, Kuya Chin. Airgun ang paligsahan ngayong taon. Espesyalidad mo yan, ngayong araw. Dapat ipakita mo sa amin. Ang galing mo. Oo nga. Kuya Eche. Kuya Eche, hindi ako nahuli, di ba? Yumi, bakit ka nandito? Nasaan ang asawa ko? Sabi ni ate, ayaw niyang pumunta. Sabi niya, nakakahiya. Sabi pa niya, hindi niya gusto ang damit na binili mo. Pinakiusapan ko ng maayos, pero nasigawan pa ako. May ganitong pangyayari.
Kuya Chin, ang paligsahan ngayon ay pares ng lalaki at babae. Nakahanap na kami ng partner. Oo nga, paano ka ngayon? Ang asawa ko, siguradong nahirapan dahil sa 2 bata. Sa paligsahang ito, hindi na ako sasali. Kayo na lang, good luck. Kuya Che, matagal mo nang gustong bilhan, nina Xiaoan at Xiaoyun, ng telebisyon, di ba? Hayaan mo na akong makipaggrupo sa'yo. Nakikasal ka na kay Wang Hai, hindi na tama yan. Ay nako, Director Chin po, baka pwede po kayong makipaggrupo. Kay Ate Yumei, pareho naman kayong bagay na magkasama. Hoy! Anong pinag-uusapan ninyo? Kanino bagay si Yumei? Wala lang. Usapang pagbuo ng grupo. Grupo. Alam ko na. Wala si Jiang Ning. Kaya si Director Chin. Nag-iisa na. Sinong nagsabing nag-iisa si Kuya Che? Nandito naman ako, di ba? Ay, sus. Saan galing ang ganitong kagandang diwata? Ang ganda-ganda talaga. Sino ba talaga yan? May nakakakilala ba sa inyo? Artista ba yan na inimbitahan ng plant manager? Mas maganda pa siya kaysa artista. Hoy, tingnan mo. Lumalapit siya kay Director Chin. Si Jiang Ning yan. Mahal, hindi ba ako nahuli? Hindi maaga, hindi rin huli, sakto lang. Manang, ang ganda-ganda mo ngayon. Tama. Kanina pa namin pinag-uusapan. Sabi namin, si Manang, ayaw kaya pumunta? Akala namin ayaw mo talagang pumunta. Pero pagdating mo, ang ganda ng suot mo. Director Chin, ang swerte mo. Jiang Ning, bakit ganyan ang suot mo? Ginagawa mo ba yan para mangakit? Yumi, ano nung sinasabi mo sa manang mo? Mali ba ang sinabi ko? Tingnan mo ang suot niya. Nakalantad ang balikat, para siyang gumagalaw na manika. Pampublikong lugar ito, hindi ito kama mo sa bahay. Yumi, makitid lang ang pangunawa mo. Hindi kita sinisisi. Siyempre, hindi ka pa nakakapunta sa malalaking lungsod. Wala ka ring alam sa fashion. Wala kang alam. Faye, anong fan? Anong ibig mong sabihin? Kinukutsa mo ba ako? Huwag muna natin pag-usapan kung jologs ka o hindi. Ipaliwanag mo muna, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tungkol sa airgun competition ngayon? Sabihin mo, bakit mo itinago ang tungkol sa imbitasyon sa pamilya para sa airgun competition? Ano? Hindi niya sinabi sa'yo? Kanina lang sinabi niya. Sabi niya, ayaw kong pumunta. Sabi niya, nahihiya ako, di ba? Qin Yumi, ako ang tunay na asawa ng kapatid mo na pinakasalan ng maayos. Itinago mo ang imbitasyon. Anong balak mo? Anong karapatan mo para tumayo sa tabi ng asawa ko? Yung airgun competition na ito, kailangan lalaki at babae ang magpartner. Ang premyo para sa first place ay isang TV. Si Xiaoyun at Xiaoan, matagal na nilang gustong-gusto yun. Hindi ka naman marunong magbaril. Anong tulong ang maibibigay mo? Airgun lang yan. Totoo, hindi ako marunong. Noong bata pa ako, sumama ako sa lolo ko sa bundok. Nakabaril kami ng baboy ramo. Sa tingin ko, ang pagbaril ng airgun, hindi naman mahirap. Magpartner tayo. Kunin natin ang first place. Pagdating ng panahon, yung VC, dalhin natin pabalik para sa 2 bata. CJ, Wang Hai, ikaw ang magiging partner ko. Dapat nating mapanalunan ng TV. Nandito ako, paniguradong mananalo tayo. Nakita mo ba? Yung hipag at ang bayaw niya, nag-aaway na. Ang laban ngayong araw na ito, siguradong magiging kapana-panabik. Ito yung paligsahan ng airgun, na inorganisa ng aming pabrika. Para ipagdiwang ang unang gintong medalya ng ating bansa sa Olympics. Ang magiging champion, makakatanggap ng bagong modelo ng telebisyon. Kaya, sa unang round, lalaki, 10-meter air rifle. Pangalawang round naman, babae, air pistol. Ang may pinakamataas na kabuoang puntos ang mananalo. Sige! Director Chin,
Mas mabuti pang payuhan mo si Jiang Ning. Kung hindi, baka, siya ang huli sa ranking. Hindi lang mukha niya ang mapapahiya. Nandito ako. Hindi siya matatalo. $10.5 puntos. Ayos yan. Si Director Chin, ang galing talaga. Sa tingin ko, ang champion, ay siguradong siya na. Huwag kang masyadong masaya. Kalahati pa rin ang puntos. Ang sa babae, huwag mong kalimutan. Si Chin Yumei noon sa nursing school, nanalo na sa air gun competition. Sa tingin ko, hindi kayang talunin ni Jiang Ning si Chin Yumei. $9.6 puntos. Hala, hindi. Bakit hindi ko matamaan ng 10 puntos? Sa tingin ko, may problema tong baril na to. Wang Hai, anong ginagawa mo? Bilisan mo. Tingnan mo, papatayin kita. Hooray! Nasugatan si Director Chin. Bilis, bilis. Kinche, Kinche. Kinche. Malubha ba ang sugat? Baka gusto mong bumaba na? Bibigyan kita ng 300 piso bilang kompensasyon. Para sa gamot. Hindi na. Gusto kong ipagpatuloy ang laban. Talagang si Wang Hai ang may kagagawa nito. Bastos. Kinche, nasugatan ang kamay mo. Maaaring mag-iba ang tira mo. Hindi ba nandyan ka pa? Ang puntos na nawala sa akin. Bawiin mo para sa akin. Sige na. Ipagpatuloy natin ang laban. 10.2 na bilog. Yan ang tama. Yung baril kanina. Talagang may problema. Nawala sa target. $8.5 na bilog. 9.6 na bilog. Director Chin, ang puntos na nawala sa'yo, hindi lang konti yan. Sigurado ka ba na yung sa inyo, yung pabigat na yon, kaya ba? Sawa ka na ba sa pagiging direktor? Gusto mo nang maging bilanggo sa bilangguan? Putang inang Chinche, hinaharap-harapan mo akong niloloko? Ipinapahayag ko, ang paligsahan sa 10 Metro Air Rifle para sa mga lalaki ay tapos na. Ngayon, ilalabas na ang mga score. Ang kabuuang score ni Wang Hai ay 95.3 puntos. Si Chin Che. Ang kabuuang score ay 74.5 puntos. Ang Direktor Chin ngayon, sobrang malas. Baka dahil sa asawa niya, na sinumpa siya? Karapat dapat sa kanya yan, sabi ko sa'yo. Matagal ko nang sinabi sa kanya, na makipaggrupo siya kay Yumei. Ayaw makinig. Dinala pa ang pabigat na to. TSK, di ka panipaniwala kung hindi siya matatalo. Payo ko sa'yo, mag-withdraw ka na lang ng maaga, para di ka mapag-alitan. Akala niya talaga, wala akong kakayahan. Kaya't susundin ko na lang ang plano niya, para mapahiya siya ng husto. Hindi naman masaya ang paligsahan na ito. Nakakainip talaga. Kinche, uwi na lang kaya tayo. Huwag na tayong sumali. Sige, sundin kita. Basta masaya ka. Aalis na siya sa paligsahan. Paano ko pa siya mapapahiya, sa harap ng lahat? Bakit bigla-bigla na lang ang desisyon ng ate? Hindi kaya natatakot ka. Anong ikakatakot ko? Ang totoo, hindi ko lang gusto ang premyo.
Ang yabang naman ni Jiang Ning. Kahit telebisyon, hindi niya gusto. Sa tingin ko, natatakot lang talaga si Ate Jiang Ning. Kaya ayaw niyang sumali. Sinasadya niyang punahin ang premyo. At magsabing hindi siya interesado. Pero sa totoo lang, siguradong nasasaktan siya sa loob-loob. Sa harap ko pa lang. Ganito na ang trato nila sa'yo. Paano pa kaya kapag wala ako? Gaano karaming hirap ang dinanas mo? Mahal, mamaya, pahihirapan ko sila, tapos kukunin natin ang telebisyon para sa anak natin. Naniniwala ako sa'yo. Kung ganoon kataas ang standards ni ate, ako na ang magdadagdag ng premyo. Maglalagay ako ng 4,000 piso. Ha, telebisyon. Plus 4,000 piso. Yumi, pero ang buwan ng sweldo mo, 20 piso lang. Paano mo makakapaglabas ng 4,000? Wala akong pera, pero si Wang Hai meron. Gagamitin ko ang 5 taong sweldo ni Wang Hai bilang pusta ko sa'yo. Chin Yumei, baliw ka ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako baliw. Sa kompetisyon, natural lang na. May nananalo at may natatalo. Kung matatalo niya akong si Jiang Ning, siya at ang kuya ko ay dapat magbigay ng 5 taon nilang sweldo sa akin. 5 taon na sweldo yon, hindi 5 buwan. Isa lang siyang may bahay. Araw-araw, hawak niya ang panguling. Kailan pa siya nakahawak ng baril? Mapananalo ako. Tama ka. Si Yumei, sumali pa siya sa airgun competition noong nakaraang taon. Direktor si Chin Che, doble o higit pa ang sweldo niya kaysa sa akin. Kung mananalo tayo, mas malaki pa ang kita dyan kaysa sa telebisyon. Mga kasama, kung gusto ni Yumei ng kompetisyon, ako bilang nobyo niya. Kung aatras ako, lalaki pa ba ako? Tama ba ako? Tama. CJ, tara, laban na. Yumi, pagbigyan mo naman ako mamaya. Huwag mo sanang gawing masyadong kahiya-hiya ang pagkatalo ko. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng maghukay ng sarili mong libingan. Sunod naman, ang paligsahan sa air pistol para sa kababaihan. Individual na laban na may 10 putok. Pumasok na ang mga manlalaro. Magsisimula na ang paligsahan para sa kababaihan. Pitong bilog. Yumei, Yumei. Array, array, array. Ay, Yumei, dati ka bang nasa circus? Ang saya-saya mo pala. Ha ha ha. Ano nang nagmamadali? Nagsisimula pa lang. Ang magandang palabas. Nakakamiss nga, akala ko. Hindi na ako makakapag-air pistol pa. Si Jiang Ning, hindi marunong. Humawak ng baril. Kung makakakuha siya ng magandang score, kakain ako ng tae ng patiwarik. Ako, hindi ko siya binibigyan ng pansin. Congratulations Wang Hai, Chin Yumei team. Kabuuang score, 162.3 puntos. Yehey! Yes, yes, yes. Yumei, pasensya na. Nakalimutan kong magpabeya. Kung gusto mong manalo ngayon, kailangan mong makakuha ng 10 bilog. 10 bilog. Pero ako, Yumei, mas mabuti. Huwag kang magpakatapang. Kung hindi, sumuko ka na lang. hindi. Kahit matalo ako, dapat marangal ang pagkatalo ko. Kung magpapanggap ka, bakit hindi na lang? Dagdagan natin ng 5 taong sweldo ang pusta. Gawin nating 10 taong sweldo ang pusta. Yumi, seryoso ka ba? Syempre naman, Yumei, hindi ka ba natatakot? 10 taong sweldo lang yan. Bakit ako matatakot? Tama. 10 taon, 10 taon. Sige, hoy. Pakisilip ninyo ito, Jiang Ning, Chin Che. Kung matalo kayo sa laban na ito, si Chin Che ang magbabayad sa akin ng 10 taong sweldo. Yumei, ngayon, wala ka ng pagkakataon para magsisi. Magsisi, pasensya na. Sa diksyonaryo ko, hindi umiiral ang salitang magsisi. Ate, kanina pa akong nakikinig sa'yo. Ang lakas ng loob mo. Akala ko pa naman. Tatama ka sa bullseye.
Hindi ko inaasahan. 2 puntos lang pala ang nakuha mo. Nagmamalaki ka lang. Nakakuha siya ng 6 na puntos. Swerte lang niya yon. Bullseye, kailangan niyang ialay ang buhay niya. Ang 2 tangang ito, akala nila wala akong utak. Mamaya, matatalo sila hanggang sa kahuli-hulihan. Dapat naglalaro ang mata ko. Bullseye talaga. Jiang Ning. Siya, nakapuntos sa bullseye. Congratulations sa team ni na Chinche at Jiang Ning. Kabuo ang puntos. 162.5 puntos. Nabawi ni Jiang Ning ang 20 puntos na lamang niya at lumampas pa ng 0.2 puntos. Imposible. Ano bang imposible? Swert, bahagi rin ng kakayahan. Kayong 2, paano nyo babayaran ang 10 taon kong sahod? Imposible. 0.2 puntos na lang ang kulang. Shin Yumei. Hindi ba't sinabi mong siguradong panalo? Siguradong panalo? Kung nakakuha ka lang ng 2 puntos, panalo na sana tayo. Kailangan ng tiebreaker. Ikaw. Tiebreaker. Manager, okay lang sa akin ang tiebreaker. Sige, magkaroon na lang tayo ng tiebreaker. Sandali, Jiang Ning. Kung magkakaroon ng tiebreaker, dapat mas mahirap. Interesting. Sige, sabihin mo, paano yon? Ang nakapirmeng target, paano nito maipapakita ang galing mo? Humanap tayo ng tao dito, at maglakad siya na may mansana sa ulo, bilang target. Hindi. Napakadelikado naman ito. At saka, wala namang gustong maging target. Ako na. Ikaw, Kung sakaling masaktan niya ako, titiyakin kong maniningil ako sa kanya. Paano kung aksidenteng masaktan ka niya? Anong gagawin mo? Yung asawa mo, nakaka-10 ring pa. Paano pa niya ako masasaktan? Maliban na lang kung personalin. okay lang. Sige, laban. Ngayon, hindi lang natin kukunin ang V, kundi mananalo pa tayo ng 10 taong sahod ni Wang Hai. Ha. Kung hindi mo kaya, sumuko ka na lang. Yehey, nakakuha ako ng 5 puntos. Swinerte. Oy, Wang Hai, natatakot ka ba? Anong takot? Ulit. Nakakatawa, mabilis pa ba yan sa baril ko? Aray, natamaan yung puntos. Ibig sabihin, akin na to. Hindi pa nahuhulog. Hindi pa yan puntos. Pero, sa posisyon na ito, paano kung tumama sa maling lugar? Anong gagawin natin? Hoy, san ka ba tumititig? Ayoko na. Wala kang magagawa. Okay lang, walang galos kahit isa. Takot lang talaga ang dahilan. Aray, mabuti, nakakapanatag na. Yumei, sa tingin mo, itutuloy pa ba natin? Hindi na ako lalaban. Ipinapahayag ko. Kasamang Jiang Ning, kasamang Chinche, ang nagwagi sa paligsahan na ito. Mamaya, ipapadala ko ang telebisyon sa bahay ninyo. Salamat, manager. Jiang Ning, sinira mo ako. Dapat kang magbayad ng buhay. Wang Hai, nababaliw ka na ba? Ayon kay Dr. Zhang, wala ka namang tama. Nahiya lang siya. Gusto niyang maghiganti. Wang Hai, simula ngayon, suspendido ka. Umuwi ka at sumulat ng apology letter. Kung hindi ka patatawarin, ni Xiao Jiang at Chinche, huwag ka nang bumalik. Hindi. Manager, alam kong mali ako. Huwag ninyo akong suspendihin. Manager. Ikaw, hatakin ninyo siya pabalik. Ayaw ko na siyang makita.
Manager, huwag ninyo akong suspendihin. Manager, ang sakit. Manager, ang sakit. Aray. Xiao Jiang. Tungkol sa 10 taong sweldo, pwedeng 10 buwan na lang? Pagdating ng panahon, ibibigay ko mismo kay Chinche ang sweldo. At saka, bibigyan pa kayo ng 2,000 piso bilang kompensasyon. Isa pa, bibigyan si Chinche ng 1 linggong bakasyon. Para gumaling muna ang kanyang mga sugat bago bumalik sa trabaho. Ganito na lang, isipin na lang natin na, pagpapala ito. CJ, kung ganoon ang sinabi ninyo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Patawarin ko siya ngayon. Wow, television? Nanay, tatay, hindi ba ito panaginip? Siyempre hindi. Hindi ako nananaginip, totoo ito. May sasabihin ako sa iyo. Nasugatan ang kamay mo ngayon, hindi ka makakapasok sa trabaho. Dito ka na lang sa bahay para makasama ang mga bata. Magpahinga ka ng mabuti. Ako naman, maghahanap ako ng trabaho sa bayan. Hindi lang madali para bumili ng gamot para sa'yo. Makakatulong pa ako para maibsan ang mga problema mo. Salamat. Napakabuti mo sa akin at sa mga bata. Dati, hindi kita napapansin. Sa hinaharap, babawi ako sa'yo. Ang malalim na tingin ng gwapong lalaki. Talagang hindi ko makakaya. Ang ganda ng gabi ngayon. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakakita ng ganito karaming bituin. Mas maganda ka pa kaysa sa mga bituin. Jiang Ning. Inagaw mo ang H ko, at ikinahiya mo pa ako. Hindi kita palalampasin. Mamili na kayo ng ice candy. Ice candy. Ice candy. Mamili na kayo ng ice candy. Ice candy, ale. Hindi na, salamat. Sige. Ang saya-saya ng 8 puds. Magandang umaga, talunan. Jiang Ning. Anong ginagawa mo rito? Jiang Ning. Anong ginagawa mo rito? Nakita ko yung karatulan nyo. Nakasulat doon na kailangan nyo ng doktor na magkonsulta, di ba? Kaya narito ako. Ikaw, halos hindi ka marunong magbasa. Gusto mo pang magtrabaho sa klinika. Payo ko sa'yo. Umalis ka na, huwag kang makasagabal dito. Hoy, Yumi, bakit mo pinapaalis ang pasyente? Si Dr. Zhang, sira ulo yan. Hindi namin tinatanggap dito. Mental hospital. Sa unang kanto, kumaliwa ka. Hoy, huwag kang magsinungaling. Narito ako para mag-apply. Mag-apply? Eldeneth. Hoy, dalaga. Ang klinika namin. Mga bihasang matatandang doktor ang hinahanap. Gaano ka nakatagal sa pagdodoktor? limang taon na akong nagdodoktor. Ano? 25 taon. 25 taon pa. Mula pa sa sinapupunan, nag-iiniksyon ka na ng tao. Dr. Zhang, sa tingin ko, galing ito sa ibang klinika para manggulo. Mas mabuting paalisin na lang natin siya. Sandali. Aray, bakit ko sinabi ang totoo kong taon sa pagdodoktor? Yung Dr. Zhang, mali ang naalala ko. 15 taon na akong nagdodoktor. Noong ako 10 taong gulang, nagsimula akong matuto sa lolo ko. Sinisiguro ko, sa mga susunod na tanong, sasagutin ko ng maayos. Kung talagang seryoso ka, sagutin mo ng maayos ang tanong ko. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Sabihin mo nga, ano ba ang mga sakit na espesyalista mo? Marami. Sobrang dami. Tulad ng pagbubukas ng bungo at pag-scrape ng buto. Pagtatanggal ng tumor sa saddle region. Pag-opera sa tumor sa utak. Hoy, tama na, tama na. Anong pinagsasasabi mo dito? Tigil, tigil. Nandito ka, anong kalokohan to? Ay, 1,980 na ngayon. Hindi nila maiintindihan yan. Yun nga, magaling din ako sa traditional Chinese medicine.
Maging konsultasyon, paggawa ng gamot o akupuntura. Walang problema yon. TSK. Graduate ng Harvard. Harvard. Harbin Buddhist Institute. Anong gulo-gulo yan? Yumei, bilang guru ko, na-diagnose ko na siya. May sakit talaga sa pag-iisip. Dalhin na siya sa mental hospital. Hoy! Hoy! Hoy, tumigil ka. Teritoryo ko to. Wala kang karapatang pumasok. Ha? Teritoryo mo. Dito ka ba umiihi para magmarka? Hoy, ikaw. Paalala ko sa'yo, may VIP na bisita ngayon sa clinic. Umalis ka na. Ay, ma'am. Akala ko hindi ka napupunta ngayon. Narito na nga, Tara. Hindi ba to yung nasa G? Na mayamang misis na nasirang mukha dahil kay Kinyueme. Ginang, ang mukha ninyo'y nasira. Wala akong kinalaman dyan. Ako'y isang maliit na assistant lamang. Ang nagreseta ng gamot ay si Dr. Zhang. Hindi. Tawagin ang mga tao at palayasin siya. Bugbugin ng mabuti. Pagkatapos, pakainin siya sa buwaya. Opo. Chin, mula ngayon, sa iyo na ang klinika na ito. Kailangan mong gawin ng maayos ang trabaho mo. Salamat, Dinang. Salamat, Dinang. Ang Kinyueme na ito ay talagang masama. Hindi pwede, kailangan kong pigilan ito. Ano ka ba? Hamarang ka sa daan ng aming ginang? Array, siya ay isang siraulo. Kanina pa siya nanggugulo. Gusto pa niyang maging doktor dito sa klinika. Oh, kung ganoon, malaki pala ang kakayahan niya. Hindi naman. Hindi man lang siya nakapag-aral sa nursing school. Hindi nakapag-aral sa nursing school. Pero nagpapagamot ng tao. HMP. Chin, sabihin mo sa inyong doktor. Parang salagubang na nagtutulak ng dumi. Palasin na siya agad. Hoy! Narinig mo ba ang sinabi ni Ginang Tang? Pinalayas ka na niya. Ginang, napakainit ng panahon. Baka ka magka-heat stroke. Halika. Sige. Kinyueme, hayaan muna kitang magmalaki. Dahil kapag mas mataas ang lipad, mas masakit ang pagbagsak. Nitong mga nakaraang araw, ang mukha ko, parati na lang makati. Mayroon pang, napakapanghing amoy. Ito. Tama po iyan, Mrs. Namumula na yung mga rashes. Ibig sabihin, malapit nang magkakalangib. Kapag natanggal na yung langib, ang mukha ninyo po, ay siguradong mas maputi at mas makinis pa kaysa dati. Ha, ganoon pala. Ay, salamat sa paliwanag mo. Nakahinga na ako ng maluwag. Kunin mo na agad ang gamot. Bilisin mo. Nahanda ko na po ito. Kukunin ko na po para sa inyo. Ay, sige, sige. Xiao Qin, ikaw muna ang maghanda ng gamot. Lalabas muna kami. Ang race 8 ni Dr. Zhang. Hindi talaga gagaling si Mrs. Tang. Ang race 8 ako ang kailangan. Kung sakaling magamot ko ang mukha ni Mrs. Tang, magiging masaya siya. Baka sakali, ay bigyan pa niya ako ng sariling klinik. Jiang Ning, paano ka nakapangahas na nandito ka pa rin? Ha, Kung wala ako rito, paano ko makikita ang mga illegal mong ginagawa? ikaw. Jiang Ning, alam mo ba, ito ang gamot para kay Mrs. Tang, sa mga rashes sa mukha niya. Alam mo ba kung sino si Mrs. Tang? Isang daliri lang niya, kayang-kayang durugin ka. Ang sakit niya ay hindi simpleng rashes. Nagkamali ka na nga ng diagnosis. Pinatindi mo pa ng maling reseta. Sino sa atin ang naghahanap ng problema? Ako ay isang lehitimong doktor. Ano ba alam mo? Pagdating ni Mrs. Tang, sasabihin ko sa kanya, maghanda ka na. Mrs. Sabi niya, ang mga rashes sa mukha ninyo ay dahil sa magulong buhay pribado. Nagalit ako kaya nakipagtalo ako sa kanya. Pero bigla niyang itinapon ang gamot ninyo. Paumanhin po. Kasalanan ko po. Sige. Mga tauhan, hulihin ninyo ang babaeng itong mapagchismis at dapin, bugbugin ng malakas. Bitawan mo ako. Bitawan ka? Dapat kang magdasal. Nakahabagan ka ni Hades. Yung huli, na umawi sa asawa ng amo ko, pinakain na sa buwaya. Naku,
Jiang Ning, lumuhad ka na at magmakaawa. Bakit pa kasi kayong tao? Ang inawi mo, si Mrs. Tang pa? Tama, mag-sorry ka na agad. Baka tayo pa ang madamay. Tama nga. Ano pang hinihintay ninyo? Ilabas ninyo siya, at bugbugin ng mabuti. Opo. Pigilan ninyo. Ano ang ginagawa ninyo? Asawa mo ba ito? Kakagalit lang niya kay Mrs. Tang. Kaya parurusahan siya ni Mrs. Tang. Director Chin, huwag na kayong makialam. Baka kayo pa ang mapahamak. El Ratang, asawa ko po siya. Ano po ang nagawa niyang mali? Ako na ang humihingi ng paumanhin para sa kanya. Paumanhin. Kung may saysay lang ang paumanhin, para saan pa ang mga buwaya? Ngayon, wala nang saysay ang anumang sasabihin mo. Dalhin ninyo siya sa labas, at pakainin sa buwaya. Sandali. Wala akong ginawang mali. Wala kang ginawang mali. E di ipaliwanag mo sa akin, kung ano talaga ang nangyari. Ang mga ointment na ito ay gawa mismo ni Qin Yuemei. Nagtataglay ito ng malaking halaga ng streptomycin powder. Sa loob lamang ng 3 araw, ganap nang masisira ang mukha mo. Tinutulungan lang kita. Ano? Sa pagkakaalam ko, ang mga gamot na ito ay matagal mo nang ginagamit, ngunit wala namang epekto. Tama ba? Ano ba ang alam mo? Hindi agad-agad gumagana ang gamot. Tapos si Qin Yuemei ay hinikayat ka pang bumili ng mas mahal na gamot. Ngunit pagkatapos mong gamitin, namumula ang mukha mo, at kung minsan ay nangangati. Kamakailan lang ay namumula na at nangangamoy. Tama ba? Ikaw, paano mo nalaman? Ayan, tama nga. Kayo po, ay niloloko lang nitong hindi tunay na doktor. Jiang Ning, dahil naiinggit ka sa akin. Una mong sinira ang puri ko, tapos inagaw mo pa ang unang pwesto sa airgun competition. Ngayon, sisirain mo pa ang trabaho ko. Okay lang kung ako lang ang sinaktan mo, pero ang hindi mo dapat ginawa, ay idamay ang walang malay na si Mrs. Tang. Idinamay mo siya. Xiao Qin, ibig mong sabihin, may issue pala kayong dalawa. Siya ang hipag ko. Lagi siyang naiinggit dahil mas maganda ako sa kanya, at mas maganda rin ang trabaho ko. Alam ng buong baryo yan. Si Yumei, mula pagkabata, tinitingnan naming lumaki. Maganda at mabait sa magulang. Sa klinika, ang tagal na niyang nagtatrabaho. Palaging maayos. Pero nang dumating si Jiang Ning, biglang may nangyari. Totoo yan. Si Yumei ay graduate ng nursing school sa probinsya. Paano siya magkakamali ng gamot? Tiyak sinadya ni Jiang Ning na sirain siya. Tama. Aba, ikaw pala. Gusto mong gamitin ako para apihin si Xiao Qin. Humanda ka. Umalis ka na rito. Jiang Ning. Dahil na rin kay Kuya Eche, hihingi ako ng awa para sa iyo. Umalis ka na. Huwag ka nang magpumilit dito. Umalis ka na nga, tingnan mo si Yumei. Napakabait, hindi ka na nga pinapansin. Qin Yuemei, sinasapul kita kaya, kinakabahan ka at gusto mo akong paalisin. Ikaw, mahirap talagang turuan ang taong gustong-gusto ng mamatay. Ang mukha ni Mrs. Tang, kahit ang malalaking ospital sa probinsya ay hindi kayang gamutin. Ikaw, sinasabi mong kaya mong pagalingin. Tanggang tanga lang ang maniniwala sa iyo. Ito ay ilan lamang, maliit na problema lang sa allergy sa balat. Kayang-kaya ko ito sa loob ng 2 oras. 2 oras. Ang rashes ni Mrs. Tang, 2 o 3 taon na niyang dinadala. And Rex Tang, gusto mo bang subukan ng pamamaraan ko? Ma'am, siya po, sinusubukan lang kayong lokohin para sa pera. Huwag po kayong magpaloko sa kanya. Lolokohin kita. Kung hindi ko ito mapagaling, babayaran ko pa si AS Tang ng 500 piso. HMP. Talaga bang mapapagaling mo ang mukha ko? Bibigyan kita ng triple. Hindi. 10 beses na bayad. Ano ang gusto mo? Kayang-kaya kong ibigay. Pero kung hindi mo ito mapagaling, maghanda kang makukulong. Usapan yan. Director Chin, narinig mo na yan ng malinaw. Asawa mo ang unang nagmayabang. Ikaw, huwag kang magpaloko. Maghiwalay ka na sa kanya agad. Sigurado ka ba talaga? Maniwala ka sa akin. Naniniwala ako kay Jiang Ning. Kung hindi gumaling si El Ratang kay Jiang Ning, sabay tayong mananagot. Kay laking kapalaluan. HMP. Kahit klinika namin hindi kayang gamutin ang sakit na to. Ikaw na isang di formal. Magmamayabang ka pa rito? Di formal, ano naman? Takot si Hang na masyadong magaling ang di formal. Masira ang pangalan ng klinika niya. Paano ako matatakot? Hindi mo talaga magagalingan si Mrs. Tang. Paano kung nagaling ko siya? Kung nagaling mo si Mrs. Tang, ako si Zhang Kaiming. Luluhod ako ngayon para makiusap na maging doktor ka sa klinika. Pero kung hindi mo nagaling, ikaw ang bahala sa gusot na to. Walang kinalaman ng klinika namin. Usapan na yan. Kaya pakiusap maging saksi kayong lahat. Ngayon, panahon na para masaksihan ang himala.
Tapos na. Hoy, sandali. Ganito lang ang ibibigay mo kay Mrs. Tang para sa mukha niya? Maupo po kayo, Jim Restang. Lalagyan ko po kayo ng face mask. Teka muna. Gusto mo na namang masaktan, ano? Gusto kong pangako mo, sa harap ng lahat. Kung hindi mo magagamot si Mrs. Tang, hiwalayan mo ang kuya ko, para hindi ka makulong, at mahayla pa kami. CJ, dagdagan ko ng kondisyon. Kung nagamot ko ang mukha ni MS Tang, dapat kang tumayo sa harap ng klinik at isigaw ng 100 beses na isa akong walang kwentang doktor para humingi ng tawad sa akin. Sige. Huwag kang magbaback out. Tumigil ka na nga. Uminom ka ng maraming tubig para hindi masira ang boses mo. Sa paghingi ng tawad, Ikaw. MS Tang, kalahati muna ng mukha mo ang lalagyan ko para makita ang pagkakaiba. Ano ba yung ginagawa ni Jiang Ning? Parang tayo ng asno ang itsura. Epektibo kaya yan? Sa tingin ko, nagpapanggap lang yan. Sa totoo lang, malaki ang tsansang magkaproblema. Ang mukha ko. Masakit ang mukha ko. Ang sakit ng mukha ko. Tulong. May tao ba dyan? Hulihin niyo siya. Teka. MS Tang, baka gusto mo munang hugasan ang mukha mo bago ka magalit. Ikaw, taga-probinsya ka lang. Ang tapang mo naman. Kapag namatay ka na, Jiang Ning, ako ang mag-aalaga kay Chinche. Asawa ko, ako ang bahala sa kanya. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kapag sinaktan ka na mamaya, huwag kang iiyak sa sakit. HMPH. Malapit ka nang mamatay, nagbubulag-bulagan ka pa rin, kawawa ka naman. Ang mukha ko. Jiang Ning. Mrs. Tang. Huwag po kayong magalit, baka masaktan ang katawan ninyo. May pangunahing salarin pa tayong dapat parusahan dito. Daho, erho. Pumunta kayo sa sasakyan ko. Kunin ninyo ang mga gamit. Ginulo ni Jiang Ning si Mrs. Tang. Siyempre, dadalhin na siya para barilin. Director Chin, sumama ka na sa amin. Oo, Director Chin. Huwag kang magpakaloko-loko. At magpakasubo sa apoy, may matanda at anak ka pa sa bahay. Tara na, sumama ka sa amin. Oo nga. Chinche. Hindi mo ba narinig? Kukunin na nila ang mga gamit. Tara na tayo. Tigil. Walang sinumang dapat humipo sa kanya. Dr. Jiang, pakikuha po ito. Ay, Jim Restang, ang dami naman ng ibinigay ninyo. Ang daming pera. Di yata maubos yan habang buhay. Paano ito nangyari? Bakit hindi si Jiang Ning ang pinag-initan? Binigyan pa siya ng pera. Tingin ko libo-libo ito. Dr. Jiang. Kanina lang, sobrang na-excite ako. Sobrang saya ko. Hindi kita natakot, no? Hindi naman, isang malaking pagkakamali lang. Natakot lang talaga si Kinche sa amin. Ang galing. Ang talino talaga ni Jiang Ning. Ang mukha ni Mrs. Tang, parang itlog na hinubda na ang balat. Isang himala talaga. Jiang Ning, hindi. Dr. Jiang. Tingnan mo naman ako. Pwede ba itong gamutin sa mukha ko? Ay, ako rin. Yung nanay ko, matagal na siyang maitim. Gusto ko rin bilhin yung mask na yon, para masaya siya. Ako rin. Ay nako, tigilan nyo nga ang pag-aaway. Hayaan nyo muna akong magpasalamat kay Dr. Jiang. Dr. Jiang, ito ang bayad sa konsultasyon. Pakiusap, tanggapin mo ito. Restang, napakarami nito. Hindi ko ito matatanggap. Paano kung makipagtulungan ka sa akin? Magkakamal tayo ng malaking pera. Paano ang pakikipagtulungan? Ako ang maglalabas ng puhunan, ikaw ang magbibigay ng teknolohiya. Ikalat natin ang face mask na ito, sa buong bansa. Tiyak na malaki ang kikitain natin. Ituturing na lang natin itong down payment. Sang-ayon ako. Yung mga pantal sa mukha mo, karaniwang allergy lang iyan. Kailangan mong mag-ingat sa susunod. Huwag na huwag kang maglalagay ng kung ano-ano sa mukha mo at hindi na ito babalik. Oh, naaalala ko tuloy dahil sa sinabi mo. Chin Yumei, ginago mo ako.
Tulong. Hulihin siya. Dapat siyang mapag-alitan ng husto. Ate, tulungan mo ako. Magkakapamilya tayo. Isang pamilyang nagmamahalan. Ngayon lang ako naging kapamilya. Kanina pa, gusto mo pa akong idamay. Pasensya na, ate. Ako ang may kasalanan. Hindi ako magaling na doktor. Kasalanan ko. Hindi ako magaling na doktor. Pwede kitang patawarin. Pero may kondisyon. Basta iligtas mo lang ako. Pumapayag ako sa kahit anong kondisyon. Una, panagutan mo ang iyong pagkakamali. Ikaw ang magbabayad sa paggamot sa mukha ni A. Estang. Hanggang sa siya ay gumaling. Pangalawa, hindi ka bihasa sa trabaho mo. Wala kang etika bilang doktor. Hindi ka karapat-dapat magkonsulta. Kailangan mong mag-resign ka agad. Ano ang masasabi ni Yumei? Sa aking klinika, 2 taon na siyang nagtatrabaho. Baka nagkamali lang siya ngayon. HMP. Dr. Zhang. Napakabuti mo talagang tao. Baka hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung magkano ang ninakaw niya sa iyo. Ano? Sa klinika ninyo, halos kalahating taon na akong nagpapagamot, si Chin Yumei. Matapang na nagsabi sa akin, na siguradong gagaling ako. Para dito, gumastos ako, ng higit pa sa 2,000 piso. Ngayon, kailangan mong, ngayon din, tanggalin mo siya. Kung hindi, babayaran mo ako ng triple. Ano? Guro, ako po ay, sandaling napaligaw ng isip, guro. Dr. Zhang, huwag kang magpadala sa awa. Kung hindi na kami babalik pa. Ganon din ako, ang doktor na ito, talagang walang konsensya. Walang konsensya. Walang konsensya. Walang konsensya. Walang konsensya. Pinagkatiwalaan pa kita, bilang kahalili ko. Ganito ka sa akin? Tanggal ka na. And Ref Stang, bigyan niyo po ako ng konting respeto. Patawarin niyo na po siya ngayon. Ito. Sige na nga. Dr. Zhang, ang Diyos ng medisina, noong una. Hindi ko nakilala ang inyong kadakilaan. Ako, humihingi ako ng paumanhin. Magmamakaawa ako sa pagpapatira pa. Huwag niyo po akong pansinin. Nakikiusap ako, magtrabaho po kayo sa klinika ko. Ayon sa napag-usapan dati, 5 beses ang sahod sa'yo. Ako? Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan ko pa pong matuto ng marami sa inyo. Ay, nakakahiya talaga. Kuya H, hindi ko rin alam kung bakit pumunta ang ate ko sa klinika para maggulo ngayon. Ngayon, nawasak na rin ang trabaho ko. Paano na ako sa hinaharap? Nakakatawa. Ay, Kinyumi, dali, sumali ka na sa World Face Changing Competition. Tiyak na, magningning ka sa larangang iyon. Ate, bakit mo ginagawa ito sa akin? Wala naman akong... Kanina, kitang-kita ko. Ikaw mismo ang may kasalanan. Huwag mong sisihin ang iba. Tara na, uwi na tayo. Ako ang unang umibig sa'yo. Bakit sa mga mata mo, ay wala akong lugar? Jiang Ning, ikaw, hindi ko ito palalampasin. Jiang Ning, pag-alis ko papuntang probinsya para mag-aral, matagal ito. Hindi pa rin ako kampante sa inyo at sa mga bata. Mabuti ang pag-aaral ng teknik. Sige, umalis ka na. Ako na ang bahala sa bahay. Pagbalik ko, may sorpresa ako para sa'yo. Hintayin mo lang ako. Sige, hintayin kita. May magandang balita rin ako. Nasasabihin sa'yo. Uwi ka na. Kuya H. Kuya H, hintayin mo ako. Sasama ako sa'yo. Pupunta ako sa probinsya para mag-aral ng teknik. Anong gagawin mo't sumusunod ka sakin? Umuwi ka. Kuya H, hayaan mo akong sumunod sa'yo. Nawalan ako ng trabaho dahil kay Jiang Ning. At dahil sa nangyari sa airgun competition, ayaw na sa akin ni Wang Hai. Ngayon, wala na talaga akong mapupuntahan. Hindi kasalanan ni Jiang Ning yan. Sarili mong gawa yan. Hayaan mo akong sumama sa'yo sa probinsya para makalayo muna. Pwede kitang alagaan. Pwede ba? Wala akong lugar para sa'yo. Hindi ko kailangan ng alaga mo. Kuya mo ako. Si Jiang Ning ang ate mo. Mas mabuti na malaman mo ang lugar mo. Huwag mo akong gawing suka. Ikaw ang nagpilit nito. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Bakit mo ako pinatawag pabalik? Balikan natin ang mga nakaraan. Wang Hai,
Yung nangyari sa klinika noong nakaraan, dapat narinig mo na yun, di ba? Oo, ang kalokohan mong ginawa. Narinig ko na yan kahit sa kabilang lalawigan. Si Jiang Ning ang may kasalanan. Binangka ako ng babaeng yun. Pinatawag kita. Para tulungan mo ako, tapusin ang isang malaking bagay. Kung hindi ka sisang-ayon, isusumbong kita sa kasong panghahalay. Papabarilin kita. Nako, pakiusap. Pababain mo ang boses mo. Sabihin mo. Tutulungan na kita, okay? Tulungan mo akong patayin si Jiang Ning. Maligayang kaarawan, Xiao Yun. Mabilis, maghiling ka. Nanay, paano maghiling? Alaynan, ganito, ipagdugtong ang mga kamay, tapos ipikit ang mga mata. Sa isip, bulong ang isang hiling. Dilat ang mga mata at pahingahan ang mga kandila. Munting diwata, tutuparin nila ang hiling mo. Bunso, anong hiningi mo? Gusto kong makasama si nanay magpakailanman. Sa totoo lang, ako rin, pareho ang hiningi. Hindi ko alam kung ang munting diwata ay narinig. Tiyak na narinig ng munting diwata. Noong una, nag-iisa lang ako. Nang dumating ako dito, saka ko nalaman na napakasimple pala ng kaligayahan. Hindi masama ang ganito habang buhay. Ate, tulong. Huwag muna kayong lumabas, kayong dalawa. An-an, alagaan mo si Xiao Yun. Bunso, huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko kayo ni nanay. Anong ginagawa ninyo? Bitawan mo ang nanay ko! Bitawan mo. Ay, lumayas ka. Bunso. Nanay. Nanay. Bunso, ayos ka lang ba? Hindi di ba tayo naghiling? Nagsinungaling si nanay. Puntahan natin ang tito sa post office. Sabihin kay tatay. Tito, pakiusap. Para sa tatay ko magdala ng mensahe. Sabihin mo sa kanyang bumalik agad. Kinidnap ng masasamang tao si nanay. Ano? Tito, pakiusap. Tulungan mo kami agad. Tumayo ka agad. Sasabihin ko agad sa tatay mo. Hoy, ang galing ng mata mo, binata. Ito ang nag-iisang singsing sa buong lalawigan natin. Nag-iisa lang ito. Sumisimbolo ito ng tunay at nag-iisang pag-ibig. CJ, ay balot mo na. Sige, sigurado. Director Chin, may masamang nangyari. Kinidnap ang asawa mo. Ano? Hindi ko inakala na mayroon ka pang napakahirap na sitwasyon. Nabihag mo ako rito. Sobrang saya mo siguro, no? Ngayon pa lang yan. Kapag tuluyan ka nang nawala sa mundo, saka lang ako tunay natatawa. Nakausap ko na ang mga tao sa katabing bayan. Pagbukas ng umaga, ipapadala ka na. Array, balita ko, ang kalagayan doon ay napakasama. 5 magkakapatid sila, nag-ambag-ambag lang sila para makuha ka. Ha 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 ha. Array, ikaw, ang payat-payat mo, hindi ka aabot ng 1 buwan. Ha 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 ha. Ha ha ha. Qin Yumi, napakaraming kasamaan ang ginawa mo. Hindi ka ba natatakot na ikaw ang masunog? Lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginawa mo ay dahil sa iyo. Ako at si Chinche, ang tunay na magkapareha. Ikaw ang kabit, inagaw mo ang lalaki ko, at sinira mo ang buhay ko. Dapat kang mamatay. Mga walang kwentang tao lang. Ang naghihinanakit sa iba. Napakagaling ko sa medisina. Kahit saan, kaya kong buhayin ang sarili ko. Hindi katulad mo, kapag wala ang lalaki, wala ka na. Mamatay ka. Mamatay ka. Babae. Babae.
Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Ikaw ang nagpilit sa akin. Ikaw ang nagpilit sa akin. Kinyueme, sana hindi ka magkaroon ng magandang wakas. Sa wakas ay nagkaroon na ako ng sariling pamilya. Pero hindi pa nagtatagal ang kaligayahan ko. Mamamatay na ba ako? Wala akong alam. Jiang Ning. Kuya H, nasa loob ang asawa ng kuya. Tiyak na mapanganib ang kalagayan. Tumahimik ka, binabalaan kita. Kung may mangyari kay Jiang Ning, hindi kita palalampasin. Ay, Jiang Ning, hintayin mo ako. Jiang Ning. Jiang Ning. Gising na. Malamang wala namang malaking problema. Jiang Ning. Kumusta ka? Xiaoan, ilabas mo muna ang kapatid na babae. Kinche, bakit ang tagal mong dumating? Paumanhin. Kasalanan ko lahat. Ako ang may kasalanan. Kinche, sina Kinyueme at Wang Hai. Sinamantala nila ang pagkawala mo para patayin ako. Kailangan mong maniwala sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tiyak na gagawin ko para sa'yo ang paghingi ng katarungan. Yumi ha. Magaling ang ginawa mo. Kapag namatay na ang babaeng iyon na si Jiang Ning. Ako na ang mag-aayos para magkasama kayo ni Chinche. Nanay, pero natatakot ako. Natatakot ako baka maligtas si Jiang Ning. Anong kinakatakot mo? Ang apoy. Ang laki ng sunog. Nakita ko pa mula sa malayo. Akala ni Jiang Ning hindi siya mamamatay. Ngayong pagkakataon na ito, Yumei, malaki ang magiging dagok kay Chinche. Talagang malaki. Ikaw, dapat kang maging aktibo. Siguraduhing magtagumpay itong magandang plano. Kapag nangyari na ang lahat, kung si Chinche ay ayaw pa ring pakasalan ka, isusumbong natin siya sa panggagahasa. Ikaw ang papalit sa trabaho niya sa hinaharap. Kung iisipin, panalo tayo sa lahat ng anggulo. Sige, susundin ko ang lahat ng sinasabi mo, nanay. Ang babaeng iyon na si Jiang Ning, dati napakayabang. Ngayon, hindi pa rin siya makagagawa ng alon. Kung mamatay si Jiang Ning, ang trabaho ko sa klinika ay maibabalik. Pagdating ng panahon, ako at si Kuya Chinche ay magiging mag-asawang may parehong trabaho. Pero kung ganoon, hindi na kami magkakaroon ng sariling anak. Array, anong hirap dyan? Kapag ikaw at si Chinche ay nagsama na, sina Chin-an at Chin-yun ay mapapasayo na lang para pagmalupitan. Kung ang unang anak mo ay babae, maghanap ka ng paraan para makakuha ng gamot. At patayin si Chin-yun. Kung lalaki naman ang mga anak ka, si Chin-an naman ang ating papatayin. Hindi ba masyadong mabagsik ito, Aroy, anak kong tanga? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng mga ninuno kung hindi ka magiging makasarili? Wawasakin ka ng langit at lupa. At saka, hindi naman sila ang tunay mong anak. Inaasahan mo pa bang magiging mabait sila sa'yo? Paano nila nagawa yon? Kinche, kalmahan mo, huwag kang mawala ng kontrol. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Nanay, si Jiang Ning. Naging multo si Jiang Ning para maghayganti sa akin. Array, nanay, sagipin mo ako. Nanay, sagipin mo ako. Ikaw, kailan ka pa dumating? Narinig mo ang lahat kanina. Mula nang sabihin ni nanay, naiayos niya ako at si Kinyu Mei. Hindi ako nagkulang ng isang salita. Narinig ko ang lahat. Inay. 2 bata. Tumawag sa'yo bilang lola. Gusto mo pa silang patayin? Pat si Rien Nani. Napakasakit mo naman. Gusto mo siyang sunugin. Ano naman, ilang taon na kitang pinalaki. Anong dinala mo sa akin? Isang demonyo ang dinala mo. Inay. Hindi ko kailanman nakalimutan ang utang na loob ko sa'yo. Nitong mga nakaraang taon, ang bahay na tinitirhan niyo, ang bigas at harinang kinakain niyo, alin sa mga yon ang hindi galing sa akin? Maghapon at magdamag, akong nagtatrabaho para lang maitaguyod kayo. Kahit yung pera sa aksidente sa trabaho noong nakaraang taon.
Wala akong ginastos ni piso, ibinigay ko lahat sa'yo. Ano pa ba ang gusto ninyo sa akin? Karapatan ko ang tumanggap ng tulong mula sa'yo. Wala akong ikinakahiya, Shinsei. Kung hiwalayan mo lang ngayon, ang babaeng ito, at pakasalan si Yumei, ang lahat ng nangyari sa atin noon, ay kalimutan na natin. Magiging mabuting anak pa rin kita. Panaginip lang yan. Gusto mo pa bang sumipsip kay Kinche? Hanggang sa paglibing niya? Habang si Chinche ay anak ko, dapat niya akong alagaan. Kapag sinabi kong pakasalan niya si Yumei, dapat niya itong pakasalan. Mabwisit ka. Ese, ang anak mong babae. Kasabwat ni Wang Hai sa pagdukot sa akin. At sinubukan pang magsunog ng tao. Ang mga utang na ito, pupunta tayo ngayon sa presinto para mag-usap. Katarantaduhan. Anong ebidensya mo na pumatay ang anak ko? Kung may ginawa siya o wala. Malalaman yan ng presinto. Walang utang na loob. Talagang walang utang na loob. Ayoko. Inay. Ayoko pumunta. Tulungan mo ako. Diyos ko. Pumatay si Jiang Ning. Yumei. Babaeng yan. Mamatay ka. Jiang Ning, Mamatay ka na. Jiang Ning. Chinche, kumusta ka? Okay lang ako. Hindi masakit. Chinche. Para sa babaeng ito. Sinagot mo pa ang gunting. Nakalimutan mo na ba? Na tayo lang ang magkakapamilya. Magkakapamilya tayo. Pero hindi ko kayang panoorin. Nasaktan mo si Jiang Ning. Kaya, lalo kung hindi papayag na gumawa ka ng krimen. Umalis ka. Nanay, kung talagang magmamatigas ka, wala akong magagawa kundi putulin ang ugnayan ko sa pamilyang Qin. Ikaw. Kuya, nababaliw ka na ba? Yumei, halika. Isasama kita ni nanay. Tingnan ko kung sinong maglakas loob na dakpin ka. Walang sino mang aalis. May nai-report sa istasyon. Ang anak mong si Chin Yumei ay sangkot sa pagdukot at pagtatangkang pagpatay. Sumama ka sa amin. Wala na. Nanay, iligtas mo ako. Ako ang may pakana ng lahat ng ito. Walang kinalaman ang anak ko. Kung gusto ninyong dakpin, ako na lang ang dakpin ninyo. Walang saysay ang pagtatakip mo sa kanya. Inamin na lahat ni Wang Hai. Dalhin na. Array. Kuya, ate, iligtas ninyo ako. Pakiusap, iligtas ninyo ako. Iligtas ninyo ako. Yumei. Anak ko. Jiang Ning, anong nangyayari sa'yo? Dadalhin kita sa ospital. Wag na. Simula nang mabuntis ako, medyo mababa lang ang blood sugar ko. Ano? Magiging ama na ako. May isang magandang balita, ang Ain Food Group, sa pamumuno ng factory manager na si Chinche, ay matagumpay nang nakapasok sa top 100 na kumpanya ng bansa. Nanay, kailan ba lalabas ang bunso para makipaglaro sa akin? Ang tagal-tagal pa niyan. Nanay, hindi ba paborito mong kainin ang malaking uod na ginisa? Hahanap ako sa ilog para sa'yo. An, ilang beses na bang sinabi sa iyo ni nanay? Ito ay crayfish. Halika. Mahal. Mahirap ang pagbubuntis. Malaking factory manager ka na ngayon. Hindi na dapat ikaw ang naghugas ng paa ko. Kahit gaano pa ako kagaling sa labas, asawa mo pa rin ako. Kahit gaano ka pa katatag at kagaling, ikaw pa rin ay isang batang babae. Dapat kitang ingatan at alagaan. Gaano man katagal, mamahalin at aalagaan kita. Mahal din kita. Nakakahiya, nakita ko yan.